At higit sa lahat, nagpapasalamat po ako sa TDC, sa pangunguna po ni Benjo, dahil sa lahat po ng aming mga pangungusap tungkol po sa iba't ibang batas, sa mga pagdinig po natin, sa mga technical working groups, sa mga consultative meetings, ang TDC ho ay laging 100% present. So, hindi ho nawawala po si Benjo. Kung wala pa si Benjo, may representative. Pero kadalasan po si Benjo ang personal na pumupunta ho at nakikipagtalakayan, binibigay yung kanyang isip. At alam nyo, pag pumupunta ho si Benjo at ang TDC, hindi lang po pang attendance, talagang may laman po yung sinasabi. At sigurado po meron kang mapupulot at meron kang makukuha sa mga sinasabi niya. Marami po, at to be honest about it, alam ni Benjo ito, pag nag-i-invite po kami ng mga government resource persons, minsan ang bigat-bigat ng loob ko at ang puso ko dahil pumupunta lang mo doon para pang-attendance lang. No? Pero ang TDC, laging handa yan. May research, meron pong statement, talagang pinaghandaan po yung paksa na pag-uusapan po natin. Kaya nakita ko ang TDC ay grupong mga seryosong public servants. Talagang kumbaga buo ang loob sa paglalaban sa mga advokasya, lalo na advokasya ng ating mga guro. At kaya ako nagpapasalamat po sa TDC at kaya ako andito ako dahil gagamitin ko na rin itong oportunidad para magpasalamat po sa TDC dahil naging kapartner po namin kayo sa Committee on Education pagdating mo sa pagbabalangkas ng maraming batas na po tayo natapos sa Committee on Education at hindi po yan magiging kompleto at magiging buo kung wala po ang partisipasyon ng TDC. Kaya maraming salamat po sa inyong partisipasyon po sa mga aming pagdinig. Alam nyo, hindi ko alam kung gano'ng binabayan niyo kay Benjo, pero dapat po taasan yung allowance mo nito eh. No, dahil talagang alam ko, volunteer to, alam ko, walang bayan mo yan. Yung mga officers ng TDC, alam ko, wala ko yung bayan. Purely volunteerism, no, yung inyong participation po dito. At leadership na pinapakita niyo. Kaya, pero kahit volunteerism o volunteer, talagang hindi mo nasayang yung pagboto, pagpili niyo kay Benjo dahil lagi mo siyang present sa ating pagpili. So, may inihanda po kung mga konting slides. Mga 500 slides lang naman. Hero lang, mga 24 slides lang. Okay na tayo, Anthony? Sige. May pinahapon po akong slides. One slide lang naman doon. Alright, so mga kasama, gusto ko lang po ipamahagi sa inyo at i-share yung mga ilan sa mga batas na natapos na po namin, binabalangkas pa po namin, na may patungkol sa teachers' welfare. Marami po tayong natapos na batas nung 3 years ko po bilang itong huling 3 taon po natin bilang chairman ng Senate Committee on Education. Halos siyang nabatas po natapos po namin patungkol po sa basic education. Pero pinili po namin ilan sa mga batas na mayroong kinalaman sa teachers' welfare, no? sa kapakanan po ng ating mga guro. Kaya gusto ko lang po ipakita at i-share sa inyo yung ilan doon. At umpisahan ko po sa isang batas na malapit po sa akin puso. Pero bago ko ipaliwanag po itong batas na ito, alam ko ho na marami sa ating mga teachers ngayon hindi magiging teachers kung hindi tayo dadaan sa pre-service, di ba? No? Or iba naman ay ibang kurso, nag-specialize sa ibang kurso at kumuha ng 18 units para maging teacher. So, pero may natuklasan mo kami na isang problema na nakaka-apekto ho sa pagtuturo po ng ating mga guro. At ito yung alignment ng PSG, no, yung Policy Standards and Guidelines ng CHED,
at yung PPSD, Professional Standards ng DepEd, yung Professional Standards for Teachers. At ang nangyayari, hindi mo nagka-align yung tinuturo mo ng ating mga teachers at yung natutunan nila sa pre-service level. So, ito po ay isang slide lang to pero napakahalagang slide. Itong slide ito ay ipinakita sa amin ng Philippine Normal University. At ang sabi sa amin ng Philippine Normal University, na in a perfect world, lahat to dapat green. No? Naka-align po yung lahat ng domains sa pagtuturo doon sa itinuturo po sa pre-service level. Pero makikita mo natin, butas-butas, hindi mo lahat ay green. No? Iba ay light green, which is partial coverage. Ang kasamaan ko, yung walang kulay, ibig sabihin yung nasa in-service po natin na curriculum ay hindi po naka-align sa pre-service na PSGs na itinuturo po sa pre-service level. So, in other words, hindi po naka-align yung curriculum natin doon sa mga tinuturo natin sa pre-service. May natuklasin din kami na i-share po sa amin ng mga researchers po natin. At ito rin po ay nanggaling sa Philippine Normal University. At nagkaroon po ang Philippine University, kasama po ang Australian government, na tingnan yung teacher knowledge, teacher performance on content knowledge assessment. So nagkaroon ho sila ng assessment sa ating mga guro. At in short, marami sa ating mga guro ay hindi sapat yung kanilang kaalaman pagdating sa math, Filipino, science, pagdating sa grade 6 at sa grade 10. So lumalabas dito, for example, sa English, no, for grade 6, almost 70% lang ng mga answers, 70% lang ang nasasagot ng ating mga guro pagdating sa grade 6, pagdating sa English. Pagdating sa math, only 40%. Pagdating sa Filipino, only 20%. So makikita natin, yung mga teachers natin, magagaling, pero pagdating po sa ibang subject matter, kulang po yung kanilang training at kulang po yung kanilang mga natututunan. Pagdating naman po sa TIs natin, sa Teacher Education Institutions po natin, tinignan rin namin yung mga datos. Ilan ba yung mga Teacher Education Institutions, yung mga TIs, na magagaling. Ibig sabihin, pumapasa po sa LET at ilan rin po ang mga TIs na hindi pumapasa sa LET. At dito pagdating po sa elementary level, almost 70% ng ating mga TIs ay ang tawag sa kanila worst performing or poor performing. Ang ibig sabihin nun sa poor performing, worst performing, wala pa sa kalahati, wala pa sa 50% ang pumapasa sa LET. Kaya makikita natin 70% ng ating mga TIs wala pa sa kalahati, wala pa sa 50% pumapasa sa LET pagdating sa elementary level. Pagdating sa secondary level, ganyan din po. Wala rin po sa kalahati ng mga wala pa sa kalahati pumapasa sa 70% ng mga TEIs natin. In a perfect world, dapat lahat ng kumukuha ng LET pumapasa. No? In a perfect world. Pero alam naman natin, hindi naman lahat ito nakakapasa o yung iba sa pangalawang pagkuha pumapasa. Pero hindi naman po, wala pa sa kalahati ang hindi pumapasa. May natitect nga ho kami almost mga 20% no, ng ating mga TIs hindi pumapasok mo talaga, zero ang passing rate. Mga 20 to 30, so hindi pala 20%, mga 20 to 30 mga TIs no, ay hindi mo nakakapasa o wala po pumapasa na kumukuha po ng LET. So ang ibig ko sabihin, no, may mga TIs po tayo na nabibigyan po ng permit to operate o nagtuturo sila ng education courses pero hindi pumapasa yung kanilang mga teachers o yung iba kalahati lang ang pumapasa. Kaya meron po kaming ipinasang batas. Ito po isa sa napakalagang batas po, yung Excellence in Teacher Education Act. Inuna ko itong batas na ito dahil itong batas na ito
ay may kinalaman po sa teacher education at the pre-service level at teacher education at the in-service level. So hindi ko na i-discuss ng madetalye po itong batas na ito dahil napakaraming components. Sana po kung may oras po kayo, mabasa po natin itong batas na ito. So, ang pinakamalagang feature nitong batas na ito, magkakaroon na po ng alignment between the PPST and also the PSG sa pre-service level. So, magkakaroon na po ng alignment. Ang mga pinalakas po namin yung Teacher Education Council, di ba meron na tayong Teacher Education Council? Pinalakas po namin doon at binigyan po natin ng power yan para mag-set ng minimum standards. So hindi na po CHED ang mag-set ng minimum standards kung hindi yung Teacher Education Council na. So dahil ang chairman po ay DepEd, ibig sabihin meron ng boses ngayon ang DepEd sa paggagawa ng mga minimum standards pagdating sa teacher education. At yan po ibibigay sa CHED para i-implement at ikakalat naman ng CHED sa lahat ng Teacher Education Council. So ang ibig sabihin ngayon, kung ano ngayon ang kailangan ng DepEd pagdating sa pagtuturo, pagdating sa PPSTs, no? Iyan po ay pwede nang mailagay mo natin sa policy, standards, and guidelines na pinapatupad naman po sa CHED. So malaki na po ang boses ng DepEd ngayon pagdating po sa pre-service courses, lalo na po pagdating sa minimum standard. So yan ang pinakamalaga, no, na feature nitong batas na ito. At pangalawa, in-institutionalize din na rin namin yung National Academy for National Educators Academy of the Philippines, yung NEAP, na ngayon po ay isang institution na nakita namin ang mga teachers po natin dapat tuloy-tuloy yung training. Kaya nakikita natin na marami po bumababa yung kanilang performance o kaalaman po sa iba-ibang subject matter dahil hindi po nabibigyan ng continuous training. No, nakita po namin sa Japan. Sa Japan, ang training mo doon almost every year in terms of hours pa. Pero dito po sa atin, kung may time lang, kung may budget lang, depende rin po sa principal o sa SDS. So ngayon, dahil nag-institutionalize na po ang NEAP, yung National Educators Academy of the Philippines, meron na po ngayon isang ahensya o isang opisina na walang ginawa kundi tutukan ng teacher training po natin sa ating bansa. Pangalawang batas po, ito, yung Excellent Teacher Education Act, batas po, ito po ay on third reading pa lang, inaantay po namin yung counterpart bill po nito sa Kongreso. At itong batas na ito, ang tawag po dito ay the ARAL Program Act, no? Academic Recovery and Accessible Learning Bill. Ito ho ay, in short, ay isang academic recovery bill. No? Dahil nakita po namin yung datos pagdating sa learning poverty. Ito ho ay lumabas at ibinigay po sa amin ng World Bank. At ang sabi ng World Bank, prior to the pandemic, 65% po ang learning poverty po natin. Pagdating po, after po ng pandemic, naging 90% ang learning poverty po natin. At ang learning poverty, alam ko, nababasa nyo rin ito sa news, ay kung ilan ang bilang ng mga 10-year-olds na marunong magbasa o naiintindihan yung kanilang pagbabasa. So, ibig sabihin, prior to the pandemic, 69% hindi makabasa o hindi naiintindihan yung kanilang binabasa. After the pandemic, naging 90%. So, ang importante ngayon, magkaroon ho tayo ng academic recovery. At yan po itong batas na ginawa ho namin para matutukan talaga yung academic recovery ng ating mga bata. Pero, again, i-discuss ko lang po yung mga salient features. No? Marami kong laman itong batas na ito. Pero ang pinakamahalaga dito, dalawang bagay. Unang-una, ang DepEd ay in-authorize namin magbuo ng mga tutors. Pwede siya kumuha ng tutors sa pre-service level. For example, ako ay nag-aaral ng education. Pwede siyang kunin ng DepEd para maging tutor. At yung kanyang hours na pagbibigay ng tutor, pwede maging credit yan pag siya ay papasok sa DepEd o mag-a-apply sa DepEd. So, ibig sabihin yung oras na ibinibigay niya sa pag-tutor, pwede niya rin gamitin as credit sa pag-a-apply sa DepEd. So, maka-credit niya, no? Naka-embed na yan sa batas.
yung mga teachers din natin ay gagamitin din mga tutors, at pag sila ay gagamitin ng mga tutors, dapat rin po magiging compliant sa Magna Carta. So hindi po pwedeng mas marami pa yung kanilang tinuturo, pero dapat compliant po sa Magna Carta. So marami yung laman yan, hindi ko na isa-isahin, pero ang basic po dito ay academic recovery, at pangalawa, paggagamit po ng tutor. At meron isang batas rin na pumasa na ngayon sa Senado. Ito yung Kabalikan sa Pagtuturo Act, kung saan mag-itataas po yung teaching allowance. Alam ko, tinaas na po to 5,000, pero itataas po ulit to 7,500 for year 2023 to 2024, at 10,000 for year 2024-2025. So pumasa na ito sa Senado, inaantay na lang po namin yung counterpart bill po namin sa Kongreso. Pag yan po ay pumasa, may implement na po yan. So simple lang naman itong proposal na ito, pero kahit simple, tingin ko ito yung pinaka malakas ang palakpak na makukuha ko natin. At meron din kami batas na natapos na sa Senado. No? Third reading na rin ito. Inaantay lang namin yung... Actually, tapos na pala sa Kongreso. Nung magbabaycam na kami, at pagtapos po ng baycam, transmit na namin sa Malacanang ito. So ito yung Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotions Act. No? Ito po ang kauna-unahang batas na may kinalaman po sa mental health. Hindi lang po ng estudyante, kundi mental health ng teaching and non-teaching staff po natin sa ating mga eskwelahan. At ang dahilan po dito, alam niyo ba na meron pong almost 1,600 na mga bata. No, nakakalungkot man sabihin ito, masakit sa aking puso. 1,600 na mga bata na nagpakamatay sa ating public school sa loob po ng 5 taon. From 2017, yung kulay red, to ngayon, no? This school year. Pag binilang mo po yung mga kulay red, 1,600 po ang mga bata na reported na nagpakamatay. Nakakalungkot, no? At makikita natin yung panahon po ng pandemya, tumaas pa ito. I-reported po ng mga attempted suicide, tumaas during the pandemic. Kaya yung mental health, ito po ay totoo, ito po ay nandito na sa ating mga eskwelahan, ito po ay nararamdaman ng ating mga kababayan, pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng mental health at walang konkretong program pagdating sa mental health. At kailangan din natin damihan ang mental health practitioners sa ating mga eskwelahan. No? Kulang tayo ng registered guidance counselors. No? At isa sa mga itinutulak po nitong batas na ito, yung padamihan pang registered guidance counselors natin sa ating mga eskwelahan. Kung susundan na natin yung international benchmark na 1:500, ang kakailanganin natin 47,000 na mga registered guidance counselors sa atin. Pero sa ngayon, meron lang tayo 1,164 guidance counselor lang. So kulang pa tayo ng almost 45,000 guidance counselor kung susundan natin in 1:500. So, kung alam mo, gusto kakuha ng 45,000 guidance counselors. So, itong batas na ito ay nasa period of bicameral conference committee. Hopefully, matapos natin ito in a few weeks para matransmit na namin ito sa palasyo at mapirmahan na nila. Basic lang naman itong batas na ito. Ang layunin niya, magkaroon ng isang mental health advocacy at program sa bawat eskwelahan. Kukuha mo tayo ng mga guidance counselors at tataasan din natin yung sweldo ng ating mga guidance counselors. Ang mga guidance counselors natin, nag-master sila, nag-license sila, pero mababa yung kanilang sweldo. Pero alam ko, kulang pa rin ang bilang ng guidance counselor sa ating bansa. Kahit ipunin natin lahat ng guidance counselor, guidance counselor sa ating bansa, siguro mga pinakamarami na 4,000 eh. No, kahit ipunin natin, hindi natin mapupuno yung 45,000 na pagkukulang sa atin. No, kaya sa isa sa mga objectives nitong batas na ito ay taasan yung kanilang sweldo at mag-create ng isang plantilla position
na ang tawag po ay mental health associate. Kung mental health associate ka, no, kahit na psychology graduate ka, guidance counselor graduate, hindi ka nag-masters, hindi ka nag-lisensya, pwede ka nang kunin sa mga eskwelahan natin para makatulong sa mga mental health issues ng mga bata, guro at mga teaching staff. Pero may isa pong mahalagang inilagay ho kami dito sa batas. Ito po yung scholarship program. May dalawang scholarship program ho dito. Sa mga teachers ho natin na gusto pong mag-guidance counselor, gagawa po ang check ng programa na pwede ho siyang kumuha ng units para maging guidance counselor at pwede rin siyang gagawa rin ng programa para maging masteral degree holder na guidance counselor at eventually kunin yung kanilang licensure. Alam ko marami sa ating mga guro, no, on their own, kumuha ng mga units na para maging guidance counselor. Kaya meron tayong mga guro tsaka guidance counselor graduates or guidance and counseling graduate. Ngayon, gagawa ko tayo ng scholarship program para masuportahan natin yan dahil marami sa ating mga guro by practice natuto na maging guidance counselor. No, dahil nga walang guidance counselor, nag-aral sila ng sarili nila o iba, pumasok pa ng eskwelahan para maging guidance counselor. Ngayon, ipo-formalize na natin yan. Para matulungan sila na maging full-fledged guidance counselor, makuha pa kanilang master degree at makuha yung kanilang licensure examination. Dahil marami sa ating mga guro, naging passion na nila yan. So ito yung sinasabi ko kanina na mag-create tayo ng dalawang position. Isa, mental health associate. Ito po ay graduate siya ng psychology, guidance and counseling, or even social work. Pero hindi siya master degree holder, pwede na siyang maging guidance associate. At ang salary grade niya, 11. At pag ikaw ay guidance counselor na, full-fledged, ibig sabihin may master degree at licensure, may licensure ka na, itataas namin yung kanilang salary grade from 13 to salary grade 16. No? So dalawang level na ngayon ang mental health practitioner sa ating eskwelahan. May mental health associate at may mental health specialist. Iiwan ko na lang itong slide na ito para meron ho kayong reference. At ito, tingin ko pinaka-paborito ito ng mga teacher ho natin. So, final ho natin ulit yung Teacher Salary Increase Act ho natin. At hindi ko ito final dahil kaharap ko ho kayo o nagpapalakas po ako sa guro. Final ho natin to dahil based sa research ho natin, isa ho tayo, dito ho lang sa Asia, sa Southeast Asia, isa tayo sa pinakamababa pagdating po sa salary level. Ang Singapore po, 51,000 yung kanilang, equivalent 51,000 yung kanilang salaries. Sa Malaysia, 44,000. Pagdating po sa atin, 27,000. So, malayo po ang salary mo natin pagdating po sa mga ibang karating bansa mo natin. So, para sa akin, para lang ilagay natin sa tamang level. Dito lang sa Southeast Asia, dapat po itaas natin ang salary ng ating mga teachers. At ang aming proposal, hindi ba siguro sang-ayon, baka iba hindi sang-ayon, pero binalansi ho kasi namin yung aming yung kaya lang ng gobyerno. No? So ang aming proposal for teacher 1, salary grade 11 to salary grade 13, for teacher 2, salary grade 12 to salary grade 14, at sa teacher 3, salary grade 13 to salary grade 15. Alam ko may mga proposal mas mataas pa. No? Pero sa akin, tinitingnan ko kasi kabuuan. Ibig ko sabihin, ano ba ang kaya ng gobyerno? Ano ba ang maapektuhan ibang trabaho dahil hindi lang naman po teacher at tinitingnan mo natin. Siyempre, mga nurses gusto rin itaas yung kanilang sahod. Yung mga engineers ho natin gusto rin po itaas yung mga sahod. So, tinignan namin, binabalansi ho natin lahat para pag nagtaas tayo ng sahod ng ating mga guro, taasan man yung sa iba, kaya ng gobyerno. Para lahat po happy. No? Everyone happy. Pero mga kasama, gusto ko rin po ipaalam mo sa inyo na meron din po akong isa ring bagay na
iniisip at dapat rin natin, no, pag-isipan. Pagdating po sa edukasyon, tinitingnan po natin buong sistema. Dahil ang batang Pilipino, batang Pilipino na hindi naman natin tinitingnan kung private or public. Lahat po itong mga bata ay magiging susunod po natin mamaya dito. Mga susunod na leader, mga susunod kong mga magtatrabaho sa atin. Kaya tinitingnan ko buong sistema. At ako rin, pinag-aaralan ko mabuti at sensitive mo rin po ako sa mga kalagayan ng ating mga guro sa private sector naman. Ito, naririnig nyo madalas to na marami sa mga private schools, pag nagtaas tayo ng sweldo, yung mga teacher ho nila, either lumilipat ho sa atin, sa public school, o yung ibang private school nagsasara dahil hindi na nila mabayaran. So, para sa akin, pinapag-aralan ko rin yung anglo na yan. No, at tinitingnan ko na dapat pantay-pantay rin ang makinabang dito sa pagtaas ho natin ng teacher salary. Dahil hindi rin natin pwedeng maiwanan yung mga private school teachers natin. Dahil teachers rin sila. No? Nag-aral rin ho sila. No? Yung iba, kumuha ho ng let. Yung iba, lahat ho sila nagtuturo po sa mga bata na magiging susunod na henerasyon ho natin. So, importante rin na yung kapakanan ho nila ay marinig rin ho natin at sensitibo rin ho tayo sa kapakanan po ng mga guro sa private school. So, tinitingnan din ho natin ngayon yung buong sistema. No? Pero para sa akin, ang pinaka-basic dito, naiwanan na ho tayo pagdating sa sahod dito po sa Southeast Asia. Dapat lang po natin gawin pantay sa mga karating bansa po natin. At lastly, no, at ito napakalaking trabaho at utang ko ho to sa TDC at utang ko ho to kay Benjo. Ito po yung pagdating sa Magna Carta po for public school teachers. Ito ay malapit na ho namin i-file, no? Dito po sa darating pong mga ilang linggo siguro, no? I-file na ho namin. Humingi po ako ng paumanin, lalo na kay Benjon, tumagal ho to dahil alam nyo, yung Magna Carta, napaka-komplikadong dokumento. Ang daming laman, meron pong mga partial compliant, may full compliant, may compliant with conditions. Ang dami pong bagay na tinitingnan ho natin. Pero halos tapos na ho kami, no? Dito po sa updating ng Magna Carta. At ito po ay sa mga susunod pong mga linggo, i-file na ho namin sa Senado para ma-update ho natin yung dating Magna Carta ho natin na ilang taon na ba? Almost 57 years. Sino ho dito pinanganak 57 years ago? Wala pa siguro, ayaw lang yung umamin. No, pero hindi ko na isa-isahin yung laman po nitong Magna Carta na ito, no, dahil makapal na dokumento. Pero papadala po namin yung final copy ho sa inyong lahat para po mabasa po ninyo, mag-komento ho kayo at para meron po kayong idea kung ano po yung mga in-update ho namin. Pero babanggitin ko na ho yung mga ibang importanteng bagay, no, na inilagay ho namin dito sa updating na Magna Carta na sa tulong po ng TDC ay nagawa ho natin. Unang-una, pagbibigay po ng special hardship allowance sa mga mobile teachers natin, including the ALS teachers ho natin. Pangalawa, prohibition on assignment to tasks unrelated to teacher. So, alam niyo naman, dami kong binibigay na non-teaching assignment sa mga teacher ho natin. Pati yung anti-bulate, pagtatanggal ng bulate, teacher gumagawa. Pagtatanggal ng kuto, teacher ang gumagawa. Yung pagbulok ng ipin, teacher. Diba? Dapat nasa Office of the Health Department na po yun, yung mga ganun. So, linagay na po namin na pagbawal po yung mga non-teaching assignments. No? Or kung gagawin man ng teacher, voluntary na lang po yun. No? Protection from out-of-pocket expenses. No? Dahil marami sa mga teacher ho natin, sila na ho ang sumasagot sa mga non-teaching related expenses. So, inalagay na ho namin doon. Naglagay rin ho kami doon ng teacher protection provision para yung mga rights and
basic rights po ng mga teachers po natin ay proteksyonan. Naglagay rin po kami ng longevity pay, no, doon po sa Magna Carta. So ito lang ay mga ilang mga importanteng improvements na inilagay ho namin doon at magpapadala ho kami ng final copy sa TDC para mapag-aralan at mabigyan po ng komento. So, iiwan na lang po namin itong slides para kung meron po kayong mga gusto pang pag-aralan po dyan, eh mapapag-aralan po natin after nitong event na ito. So mga kasama muli, maraming salamat po sa inyong oras.